Naka-standby po ang 1.2 billion pesos na pondo ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga vulnerable workers bunsod ng deklarasyon ng State of National Emergency kamakailan. Ayon po sa DOLE, pangunahing mapupunta sa dalawa nitong programa na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD at DOLE Integrated Livelihood Project ang pera. Nakikipag-ugnayan na po umano ang DOLE sa iba pang ahensya sa pagpapatupad ng Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o UPLIFT para maimplementa ang targeted na emergency employment sa mga manggagawang lokal at napauwi mula abroad. Walang opsyong isasantabi ang Malacanang sa harap ng tumitinding krisis sa langis. Yan ang pagbibigay diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin kung pinag-iisipan ba ng pamahalaan ang pagpapawalang bisa sa oil deregulation law. Ayon sa Pangulo, bukas ang pamahalaan sa lahat ng posibleng hakbang para mapagaan ang epekto ng sigalot sa Middle East sa mga Pilipino. Pero giit ni Marcos sa ngayon, ang focus ng administrasyon ay ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na direktang tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng langis tulad ng pagbibigay ng ayuda sa publiko. Nauna nang nanawagan ng ilang grupo at mambabatas na ibasura na ang oil deregulation law habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero aniya, mas mahabang talakayan pa ang kailangan kung aamyendahan o ipapawalang bisa na ang oil deregulation law. Matatandang ipinasa noong 1998 ang Oil Deregulation Law o Republic Act A479 na nag-aali sa kapangyarihan ng pamahalaan na direktang kontrolin ang presyo ng langis sa merkado.